Para po sa devotion natin patungkol sa Zion. Dito po inuunawa natin, ano ba ibig sabihin ng Zion? Ako rin po maraming beses kong nababasa sa Biblia yung Zion, hindi ko naman maintindihan ano ibig sabihin ng Zion. So, dito po sa devotion natin na ito, tinatalakay po natin kung ano yung ibig sabihin ng Zion. So, isa-summarize ko lang po yung mga puntos natin. Mount Zion in the Old Testament is the temple or Jerusalem or the city of David. Ito pong literal na city of David, no? Na kung saan nandyan yung templo, sa panahon ni Solomon, tinayo niya yan. At yan din ay tinatawag na Temple Mount. Now, sa Old Testament yon. Pagdating sa New Testament, basically, yung reality, ito, picture lang po ito, no? Yung reality sa New Testament, yung Zion na City of God na tinatawag ring temple na tinatawag ring Jerusalem, kasi ganito po yan, no? City of David, ano po yan, parang bundok po ito hill. Tapos dyan tinayo yung City of David, no? Yan yung Jerusalem. At dyan na rin yung tinayo yung templo ni Haring Solomon. So, isang location lang yan. Pero pagdating sa New Testament, sinasabi ng mga New Testament writers, you know what? Hindi naman natin kailangan ng templo. Kayo na yung templo, yung church. Yan yung templo. Kayo na rin yung New Jerusalem. Revelations chapter 21. At kayo na rin, yung church na rin yung Zion. So, Zion is the church, New Jerusalem, and the city of God. Pangatlo po, Mount Zion is the spiritual mountain, the people of God. So, bisitahin po natin yung ilang mga verses sa Hebrews chapter 12, verse 22 to 24. Sabi dito, "But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem." Isang verse pa lang, jump pack na, nandiyan na lahat, no? Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Dito po kasi sa Book of Hebrews, basically, ang ginagawa ng writer ng Book of Hebrews, kinukonvince niya yung mga Hudyo na iwan na yung kanilang relihiyon. Hindi naman iwan, no? Kumbaga, kompletohin na. Kasi dumating na si Jesus Umaasa pa rin kayo doon sa mga sacrifices nyo ng mga hayop. Ayaw nyo kay Jesus kasi gusto nyo manatili doon sa templo. Sinasabi ng Book of Hebrews na, teka, yung mga priest, ang katuparan niyan si Kristo. Yung sacrifice, ang katuparan niyan si Kristo. Si Kristo yung huling alay. Kaya nga may mga sacrifices sa Old Testament para i-lead yung mga tao sa final sacrifice, Jesus Christ. So, umaasa kayo dyan sa physical, literal, na yung reality, si Jesus, dumating na. At kabilang kayo, kung kayo ay na kay Jesus, kabilang na rin kayo sa templo. Kayo na yung Zion, kayo na yung templo. Kayo na yung heavenly Jerusalem. Yung mga Hudyo kasi umaasa doon sa physical, earthly Jerusalem. Na ito yung mahalaga sa amin. Pero sabi ng mga writers ng New Testament, tayo na yun Church na yun Come to Jesus. So, Mount Zion, the city of the living God, heavenly Jerusalem, you have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly to the church. Nag-gets po natin? So, dito, sinasabi ng writer ng Hebrew, ito na yun Tayo na yun, church na yun The church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect. To Jesus. Hindi nyo na kailangan ng iba pang mediator. Si Jesus na. The mediator of the new covenant. Nasa new covenant na tayo. Under grace. Hindi na tayo sa under the law. Hindi na tayo doon sa old covenant. New covenant na. Dito na tayo, kaya nga may New Testament And to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. So ito, pinaliwanag ko konti, dun sa devotion natin. So,
dito po makikita na natin paano ini-interpret ng writer of Hebrews yung Mount Zion, the city of David, or dito po city of the living God, heavenly Jerusalem. Makikita nyo rin po ito sa Revelation chapter 21. Now, pansinin nyo po itong 1 Peter chapter 2, verse 4 to 6. Sabi rito, as you come to Him, ayun na naman yung come to Him, kasi people, they would love to come to a different path. Papunta dun sa literal na Jerusalem. Sabi rito, as you come to Him, the living stone rejected by humans, but chosen by God and precious to Him. Sino yung living stone? Si Jesus. You also, like living stones. So, para maisip natin, para mas talagang maunawaan natin, no? Kasi yung templo sa Jerusalem, mga bricks yun, patong-patong na bato. Sabi ni Pedro, hindi naman yun yung importante. Yan yung picture, yan yung shadow. Yung importante, tayo. We are the living stones. Tayo yung totoong templo. Tayo yung city of God. Tayo yung Zion. Tayo yung Jerusalem. So sabi dito, you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood. Ano yung spiritual house? Temple. Or into a temple of the Spirit. Nakita niyo po? Offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Kayo mga Hudyo, nandun kayo sa literal na templo, nag-aalay pa rin kayo ng mga hayop. Pero tayo, spiritual sacrifice na. In fact, sabi ni Apostol Pablo, we offer ourselves as living sacrifices. Bakit? Kasi si Jesus Christ na yung final sacrifice Hindi na tayo nagsasacrifice ng hayop. Ang ino-offer natin sa Diyos, mga sarili na natin para maglingkod sa Kanya. Sabi dito, for in Scripture it says, see, I lay a stone in Zion. Anong nangyari dito? Nag-quote po si Pedro kay Isaiah. I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone. Sino po yung cornerstone na inilatag doon sa Zion? Si Jesus Christ. Kaya po si Jesus Christ yung cornerstone natin. Tayo po yung mga, kumbaga, sa Tagalog po, isang batong panulok na pinili at mahalaga. Tapos tayo mga living stones. At sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Dito naman po sa 1 Corinthians 3:16, inulit po ni Apostol Pablo na we are the temple of God. At ganun din po sa 2 Corinthians 6:16. Now, dito po sa Daniel chapter 2 verse 35, ito po yung patungkol sa mga kingdoms naman. Kung naalala niyo po yung statwa ni Nebuchadnezzar, no? Mga kingdoms po yun, yung interpretation po doon. Tapos merong rock. Yung rock, si Jesus. Basta may nakita ang rock, bato, cornerstone, si Jesus yun. Si Jesus yung bumasag doon sa mga kaharian ng mga tao. At yung bato na ito, sabi dito, the rock that struck the statue became a huge mountain. Yan na po yung fulfillment yan yung kaharian ng Diyos, tayo kabilang sa kaharian ng Diyos, tayo na yung pupuno sa buong mundo. Ang pupuno sa buong mundo, kaharian ni Kristo. People of God. Statue became a huge mountain and filled the whole earth. Kaya po babalikan natin yung Isaiah bukas kasi ito rin po yun. Kapareho po nito. So, I hope meron po kayo natutunan, no? Ikakat ko na po yung video na to dito. Pero I hope nakita natin paano mag-interpret ng Old Testament gamit ang New Testament. At maganda po, umpisahan nyo lang yung Book of Matthew, makikita nyo na paano ini-interpret yung Old Testament. At yung Zion po, bukas babalikan natin, i-interpret natin tong Isaiah chapter 2. And ito po yung isa sa mga encouraging na mga verses para sa akin. So, tuloy po natin bukas sa devotion natin. Nakita-kita po tayo alas 5 ng umaga dito po sa ating daily devotions.